Kaya nga hula kasi, hindi siguradong mangyayari. Ang manghuhula kung alam nila ang future, bakit hindi nila nahuhulaan ng lotto number para manalo sila? Maraming salamat sa komento. Ginang Hermeline De Vito, yes, tama po kayo dyan. Kung totoong manghuhula sila, bakit hindi po sila nanalo sa loto, 'di ba? Yan, tama po kayo dyan. Hula lang yan. Pwedeng nga tumama, pwedeng hindi, kasi hula lang yan. Alam naman natin na wala po talagang makapagsasabi ng future natin at magiging buhay natin sa hinaharap, kundi tanging Diyos lamang po na lumikha. And syempre, tayo po ang gumagawa ng ating kapalaran, mga kakimpaw. Sabi nga 'di ba, nasa Diyos ang awa, pero tayo ang dapat gumawa. Ibig sabihin, kung ano magiging kapalaran natin, yun po yung ginusto natin na piliin. 'Di ba? Tayo po kasi ang gumagawa nun, mga kakimpaw. Kaya sa mga patuloy na naniniwala sa mga hula na yan, ako mga kakimpaw, wag po tayong mag-aksaya ng panahon para maniwala dyan, okay? Kasi alam naman natin at nakikita naman natin na napakalinaw kung ano man po ang meron kay Kim and kay Paolo Avellino. Kaya kung magbabase tayo sa mga hula na yan, mga kakimpaw, nako, nagsasayang lang tayo ng oras. Doon tayo sa mga nakikita natin mula mismo kay Kim and syempre kay Paolo Avellino. So simulan natin ang 2026, simula bukas, ang positive vibes, syempre. Itapon na natin yung mga negativity na yan tungkol sa hula-hula na yan, mga kakimpo, kasi wala naman po yung katotohanan. Maging si Kim and Paolo Avellino, for sure, tinatawanan na lamang po ang tungkol sa hula na yan. So maraming salamat po sa komento, Ma'am Hermeline De Vito. God bless. Happy New Year po sa'yo. So yun na nga, pag-usapan na natin, mga kakimpaw, ang mga topic po na nakalap natin sa unang araw po ng 2026. At congratulations kay Kim and Paolo Avellino sa pagiging A-listers nila for 2025. At kinukongratulate nga po si Kim and Paolo sa ex dahil A-listers sila. Sabi nga dito, congrats Pao and Kimi, our A-listers of 2025. What a year ender. Every achievement reflects your humility, grace, and dedication. Thank you for inspiring us. So proud, always loving and supporting you 2026 and beyond. Kim Pao, Kim Cho, and Paolo Avellino. So nakaka-proud naman talaga si Kim and syempre kay Paolo Avellino. And syempre, nagpaiyak din po si Chinita Princess sa kanyang naging reel sa part na to, na kung saan ay sinama niya nga po si Paolo Avellino. Sabi po ni Lera, bakit ako naiyak sa part na to? Ang reels mo, Kimi. Dahil alam naming hindi naging madali ang lahat para sa'yo. Thank you, Pao, for always being there at sa lahat ng nagmamahal kay Kimi. Sama-sama tayong sasama sa kanya hanggang dulo, kahit anong laban, kahit anong pangarap. Happy New Year, Kimi. Wishing you a 2026 full of love, happiness, and endless success. Mas marami pang blessings at unforgettable moments ang dumating sa'yo. Always stay pure, genuine at puno ng kabutihan. We'll always be here to support you sa bawat laban at pangarap mo. We love you so much, Kimi. So, totoo mga kakimpaw, malaking parte po talaga si Paolo Avellino sa buhay ni Chinita Princess. Alam niyo kung bakit? Kasi si Kim Cho po, ang takbuhan niya talaga si Paolo Avellino every time na meron po siyang problema, every time na meron po siyang mga pasaanin sa buhay. 'Di ba? Alam naman natin, mga kakimpaw, na ang dami pong nai-advise ni Paolo Avellino kay Chinita Princess. Dahilan para po makapag-isip si Kim ng maayos, ng kalmado, 'di ba? Dahil kasama niya po si Paolo sa bawat mga desisyon na gagawin niya po. Kaya thank you, Paolo Avellino, dahil andiyan ka palagi para kay Chinita Princess. Samantalang next topic naman, pag-usapan natin, mga kakimpaw, ang tungkol naman dito sa nakita ko pong picture ni Kim and Paolo Avellino na tila baga nakasakay po sila sa yate. Ang background dito ay parang nasa dagat sila, yes, mga kakimpaw. So, parang edited, mga kakimpaw, no? Pero kung saan kayo masaya, mga kakimpaw, okay lang po yan kasi alam naman natin na masaya talaga si Kim and Paolo Avellino at nagkasama sila ngayong holidays. And I'm sure nagmamatyag lang po si Kim and Paolo Avellino sa mga fans na nakakamiss po sa kanila.
So sana bukas mga kakimpaw magparamdam na po parehas at magpakita na parehas si Kim and Paula Avellino pero mukhang malabo pa rin mga kakimpaw, 'di ba? Kasi parang parang sinusulit pa rin po nila yung kanilang vacation. Parang medyo matagal-tagal pa ata nating makikita si Kim and Paula Avellino kasi nag-e-enjoy talaga sila sa kanilang vacation. So, nasunod naman nila yan, hayaan na muna natin silang manahimik, no? So, sana pagbalik nila mga kakimpaw sa Wisho dito sa show business, sana ay magparamdam, mag-selfie sila, 'di ba? I-flex nila yung mga picture nila diyan na tinatago mga kakimpaw. Dahil sobrang nagpa-miss talaga sila, no? Ilang araw ba 'yun mga kakimpaw na hindi talaga sila nagpaparamdam sa atin. Kaya sana, hopefully mga kakimpaw ay magbahagi sila ng picture together. Ang balitang ito ay talagang nakakaantig ng damdamin. Ipinapakita nito kung gaano kaimportante ang ugnayan ni na Kim Chiu at ng kanyang mga fans. Hindi biro ang mga hamon sa buhay, lalo na para sa mga public figures na katulad niya. Mga problema sa personal na buhay, trabaho at pressure mula sa publiko ay lahat ng sabay-sabay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, malinaw na nararamdaman ni Kim Chiu ang suporta ng kanyang fans, kaya siya ay taus-pusong nagpapasalamat. Ang pasasalamat niya ay hindi lang simpleng thank you. Ipinapakita nito ang lalim ng kanyang koneksyon sa mga tao na patuloy siyang pinapahalagahan at iniingatan sa gitna ng mga pagsubok. Para sa mga fans, tiyak na mas lalo silang naalala kung gaano sila kahalaga sa kanya. Hindi lang bilang tagahanga kundi bilang mga taong naging bahagi ng kanyang lakas at inspirasyon sa buhay. Kung may maidagdag pa, pwede ring banggitin na ang ganitong balita ay nagtuturo rin sa lahat ng tao. Sa hirap o saya, mahalaga ang magpasalamat at kilalanin ang suporta ng mga tao sa paligid natin. Ang pasasalamat ay hindi lamang nakapagpalakas sa taong nagpapasalamat, kundi nagbigay din ng ligaya sa mga taong sumusuporta. Ang masasabi ko sa balitang ito ay napaka-inspirational at nakaantig ng puso. Ipinapakita nito na sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay ni Kim Chiu, hindi siya nag-isa. May mga fans siyang patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa kanya. Ang kanyang pasasalamat sa kanila ay tanda ng kanyang pagpapahalaga at pagiging humble, na lalong nagpapakita ng tunay niyang karakter bilang isang artista at tao. Bukod dito, ang balitang ito ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng suporta sa bawat tao sa kanilang buhay. Para kay Kim, ang mga fans ang kanyang lakas sa mga panahong mahirap. Para sa mga fans, ang pagmamahal at tiwala ni Kim ang nagbibigay din sa kanila ng inspirasyon. Sa kabuuan, ito ay kwento ng pasasalamat, pagmamahalan, at mutual na suporta na nakaka-inspire sa lahat. Ang balitang ito tungkol kay Kim Chiu na nagpapasalamat sa kanyang mga fans ay tunay na nakakaantig at nakaka-inspire. Sa mundo ng showbiz, napakaraming hamon at pressure ang nararanasan ng mga artista. Mula sa busy na schedule, personal na pagsubok, hanggang sa pagiging laging nasa mata ng publiko. Sa kabila ng lahat ng ito, malinaw na hindi niya nakakalimutan ang mga taong naging bahagi ng kanyang lakas, ang kanyang mga fans. Ang kanyang pasasalamat ay hindi lamang simpleng thank you. Ipinapakita nito ang lalim ng kanyang appreciation sa mga fans na patuloy na sumusuporta sa kanya sa bawat tagumpay at kabiguan. Maraming artista ang nakakatanggap ng suporta, pero kakaunti lamang ang tunay na nakaka-express ng ganitong uri ng taos-pusong pasasalamat. Ipinapakita rin nito na para kay Kim, ang koneksyon niya sa kanyang mga fans ay higit pa sa professional na relasyon. Ito ay parang pamilya, isang support system na nagbibigay ng inspirasyon at lakas sa kanya sa gitna ng mga hamon sa buhay. Bukod dito, ang balitang ito ay nagsisilbing paalala sa lahat ng tao na mahalaga ang magpasalamat sa mga taong nasa paligid natin, lalo na sa mga taong hindi tayo iniwan sa oras ng pangangailangan. Para sa mga fans ni Kim Chiu, tiyak na mas lalo silang nai-inspire at mas lalo pang minamahal ang artistang ito dahil nakikita nila ang kanyang pagiging humble at appreciative. Sa kabuuan, ang mensahe ng balitang ito ay puno ng positibong energy, pagmamahal at inspirasyon. Kahit gaano man kahirap ang buhay, may mga taong palaging nandiyan para sa atin at mahalagang kilalanin at pasalamatan sila. Bukod sa mismong pasasalamat ni Kim Chiu sa kanyang mga fans, pwede ring idagdag ang ilang mahahalagang punto na nagbibigay lalim sa balitang ito. 1. Epekto sa mga fans. Ang pagpapahayag ng pasasalamat ni Kim ay nagbibigay rin ng positibong epekto sa kanyang mga tagahanga. Hindi lang sila nagiging inspirasyon sa kanya,
kundi siya rin ay nagiging inspirasyon sa kanila. Ang ganitong koneksyon ay nagpapalalim ng loyalty at pagmamahalan sa pagitan ng artista at ng kanyang fans. Do, tunay na character ni Kim Chiu. Ang balita ay nagpapakita ng kanyang pagiging humble, mapagpasalamat at may puso para sa mga tao sa paligid niya. Hindi lahat ng sikat na artista ay kayang ipakita ang ganitong klase ng pagpapahalaga, kaya't ito ay isang magandang halimbawa ng magandang asal sa showbiz. 3. Pagpapalakas ng moral. Sa gitna ng mga hamon ng buhay, stress, kritisismo at pressure sa trabaho, ang mga mensahe ng pasasalamat tulad nito ay nagiging moral booster hindi lamang sa fans, kundi pati na rin sa iba pang tao na nakakakita at nakaririnig ng balita. Ito ay nagpapaalala na sa kabila ng hirap, ang pagpapahalaga sa suporta ng iba ay mahalaga. 4. Inspirasyon sa buhay ng iba. Ang kwento ni Kim ay pwede ring magsilbing aral. Mahalaga na huwag tayong mag-iisa sa pagharap sa hamon ng buhay, at dapat nating kilalanin ang mga taong patuloy na nandiyan para sa atin. Ang pagiging thankful ay hindi lamang nagpapalakas sa sarili, kundi nagbibigay rin ng ligaya sa mga taong tumutulong sa atin. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hamon na hinaharap ni Kim Chiu sa personal at profesional na buhay, malinaw na hindi niya nakakalimutang ipahayag ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa mga taong palaging nandiyan para sa kanya, ang kanyang mga fans. Ang balitang ito ay hindi lamang nakakaantig ng puso. Ito rin ay nagbibigay inspirasyon sa lahat na nakakasaksi ng kanyang kwento. Para kay Kim, ang kanyang mga fans ay hindi lamang tagahanga. Sila ang kanyang lakas sa oras ng panghihina, ang kanyang suporta sa gitna ng stress, at ang mga taong nagiging dahilan para ipagpatuloy niya ang kanyang piniling landas sa showbiz. Ang kanyang pasasalamat ay patunay ng kanyang pagiging humble at mapagpasalamat, katangian na bihirang ipakita ng marami sa industriya, ngunit malinaw na likas kay Kim. Ang epekto ng kanyang pagpapasalamat sa mga fans ay napakalaki. Hindi lamang ito nagpapatibay sa koneksyon nila, kundi nagbibigay din ng inspirasyon sa fans mismo. Nakikita nila sa kanilang idolo ang kabutihang loob at pagiging appreciative, isang magandang halimbawa kung paano maging mapagpasalamat sa buhay. Sa ganitong paraan, ang ugnayan nila ay nagiging mutual. Nagbibigay ng lakas si Kim sa fans at nagbibigay din ang fans ng lakas kay Kim. Bukod pa rito, ang mensahe ni Kim ay nagsisilbing paalala sa lahat na sa harap ng mga hamon. Mahalaga ang pagkilala at pagpapahalaga sa mga taong hindi tayo iniwan sa oras ng pangangailangan. Ang simpleng salitang salamat ay puno ng kahulugan at kapangyarihan. Ito ay nagbibigay ng ligaya, inspirasyon at moral boost hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang mga tagahanga. Sa kabuuan, ang kwento ni Kim Chiu ay hindi lamang tungkol sa isang artista at kanyang fans. Ito ay kwento ng pagmamahalan, suporta at pasasalamat, isang inspirasyon na nagsasabing kahit gaano man kahirap ang buhay, may mga taong palaging nandiyan para sa atin at mahalaga na kilalanin at pasalamatan sila. Ang balitang ito ay nagpapaalala sa atin na sa bawat hamon, may liwanag at inspirasyon sa paligid natin at minsan, ang liwanag na iyon ay nagmumula sa mga taong tapat sa ating tabi.